anong nangyayari sa katawan ng isang lalaking nasa andropause stage? Kasi, yun, sige, go ahead. Marami akong tanong agad eh, di ba? Okay, yun muna, Oo Doc. nga eh. Parang na-excite ka, Che, no? Pero lagi na, tama ka, nabanggit mo nga kanina, Che, na ang andropause ay male menopause, but you can term it also as ADAM or androgen deficiency in aging men or hypogonadism because this is related to androgen which is important sa ating mga kalalakihan, yung testosterone, 'di ba? Lagi nating sinasabi, ano ba ang nangyayari pag ang testosterone mo ay nagde-decline. True enough, nabanggit kasi ni ang butihing doktor natin si Dr. Bien na sometimes when you are 50, your testosterone starts to decline, no? So what happens when your testosterone starts to decline? We start with the physical structural ang nangyayari, no? Una-una, increased body fat, yung bone density mo na nawawala, 'di ba? Minsan sabi na nagiging brittle. Sometimes you end up having gynecomastia, a bit of gynecomastia, magugulat ka, hair loss, fatigue, lethargy. Yung nabanggit kanina ni Doc Piet, parang minsan, 'di ba? Parang dati malakas ka, nagji-gym, parang minsan nawawala yung power mo. That is physical and structural change with regards to the decline of your testosterone. Then you have the mental and emotional change of a low testosterone level. This is the mood change. Ito yung minsan hindi alam ng ating mga anthropologic patient na male. Parang, bakit laging nagagalit? Bigla na lang nagagalit. Hindi, wala namang kaabog-abog because of this one, no? Then, motivation, sometimes, minsan kasi ayaw parang tinatamad ka magtrabaho. Suddenly you feel that feeling pero hindi mo rin alam, 'di ba? Then you can have cognitive changes, yung sinasabi siya na minsan nagkakaroon ka ng kakalimutin, yung memory Brain gaps. fog. Brain fog. Oh, exactly. That's the word. Oh, parang ba't nakalimutan ko? Hindi, ba't ganun ba yun? No. Then, third change will be simply more significant at medyo personal sa ating mga kalalakihan, which is the sexual and reproductive aspect. Which is what? Reduced libido. Fertility is affected, 'di ba? Yung spermatogenesis minsan humihina. Then of course yung ayaw natin, 'di ba, ng mga pasyente nag-andropause, 'di ba? I think Doc Bien will agree yung erectile dysfunction. Oo, napakahalaga niyan. Wait, okay, bago natin mas detalyihin yun, yung mga epekto, ano ba kasi yung function ng testosterone sa inyong katawan? Kami rin bang babae ay may testosterone kahit papano? Meron naman kayong konti, 'di ba? Meron naman kayong konti. Likewise with may female, yung mga male, may konti naman estrogen. But of course, the estrogen effect doesn't really count much, no? Actually, when you look at what is the effect of your testosterone, it is the complete maleness of the individual. What is exemplified by yung sinabi natin, yung reduction of all either physical, emotional, and sexual. Pag maganda ang level ng testosterone, lahat ito on the other side, minsan, meaning maganda libido, magandang erection, magandang body mass, increase ang hair mo, malakas ka, maganda yung mood mo. Yung all the maleness in the individual is exemplified and a product of a very good testosterone level. Doc Joseph Lee, nabanggit mo testosterone bumababa na, no? Sa mga andropausal men. Ito tinatanong sa akin ng mga pasyente ko eh. Di ba Dr. Bien ang testosterone galing sa testis? Pero bakit pag nananalamin kami, andun pa rin naman yung testis namin. Buo pa rin, dating size pa rin. Oo, which ano is nangyari? Oo, kasi lagi na sinasabi, tama ka, testosterone,
production is 80% in the testicles, which is bilateral. But you have to remember, 15 to 20% comes from your adrenal glands also. Oh. So meron pa ring circulating testosterone tayo. Mm. 'Di ba? So maganda ang kabuuhan, Doc Bien, na sinasabi mo to have and achieve 100% testosterone level, not only from the production of your testicles but also through the systemic part of another organ, which is substantially your adrenal glands. Bakit majority, Doc Bienche, nasa testicles? Because yan ang main production or factory ng ating sperm cell o yung proseso na sinasabi na spermatogenesis. Kaya doon mas marami ang production na kailangan natin. Dr. Joseph, ito parang hindi medical question, trivia, pero alam mo, ang daming kalalakihan tinasabi sa akin to eh. Anong kagandahan daw at bakit ang daming umu-order nung soup number 5? Alam mo ba yon, Miss Ye? Naririnig ko yung soup number 5, but I really, napangangabigla. pero I really Ang don't mga know kalalakihan, pag napunta yan kung sa ano yung soup number 5, kung anong umu-order yan, ingredients. soup na, may kabutihan ba talaga yon, Dr. Joseph Lee, sa lalaki? Whatever the ingredients, Doc Bien, would be, are because we have some ingredients that can be stimulatory to the activation of your testosterone. Oh. It might not be in the process na yung paggawa ng testosterone, but pwede siyang stimulatory, meaning pwede niyang i-enhance yung aktibidad ng testosterone mo. Ano yun? Ano ba meron sa... Doc Anong Joseph, meron sa ano soup yun? number Yung baka, yung testis niya, Ah. chinachap-chap, Yes. tapos ginagawang sopas. Okay, meron ba yun? Baka it's all in Baka the luto mind, na. ano? Baka luto na. Oo. Baka ano lang yun. Sa isip? Oo, sa isip, na pag na-excite Yes. yung lalaki or thinking nila na na, uy, this is Madadagdagan. madadagdagan or it will work, o di, sasabihin ng utak, o gumawa ka dyan. Ay. Mag-produce ka pa ng marami. Baka ganon, Doc, no? Dagdag ko Doc Joseph, sa Among the Chinese, ang binibili naman nila yung sungay nung rhinoceros. Yes. Oh. Because they are stimulatory. Even the meat or the testicles of the pawikan is stimulatory. Pawik. In its So talagang may medical may basis. Ang mahal nun Oo. Sungay ng Eh, rhinoceros. anong edad ba nagsisimula para mas mapaghandaan ng mga kalalakihan, ano? Kasi Oo. minsan, 'di ba? Sabi ko Ang nga, lagi mahalaga nilang yung Doc Ben, Yes, oh. Doc Joseph, mahalaga yung acceptance, 'di ba? Tsaka paghahanda. Kasi Oo. pag in denial ka, wala, 'di ba? Walang mangyayari. 'Di ba? Tsaka kaya sinasabi ko rin, encourage ko rin yung mga kababaihan na manood kasi this is something, mas sensitive ang mga lalaki pag ganito ang usapin kaysa sa aming mga babae. So, kailangan supportive ka and hindi, I think, yung tipong iwasan yung pagpupuna masyado or pang-aalas ka. Kasi hindi na mag-open up sa inyo yung inyong mga mister, yung inyong mga partners. Right. Pero, Yes. at Correct. tayong mga kababaihan, ang pinaka-siguro makakapansin sa pagbabago, just like men, pag nagme-menopause tayo, ay napapansin din nila. Pero dahil tayong mga babae, kilala natin mas kilala natin siguro yung ating katawan, alam din natin na may nagbabago na. But with men, I don't know if you both will agree na mas in denial pag may mga ganun ng pagbabago kahit alam nilang may nagbabago na. So at what age nagde-decline ang testosterone? At yun, sige, at what age at saka ano yung mga sinyalis talaga na mapapansin? Siguro yung denial will be understatement. Siguro ang dyan, Che, 'di ba, Doc Ben, is more unconscious, subconsciously kasi Talaga sinasabi ba? ng Sige na nga. sinasabi ng lalaki, ay no, I think this is something else lang, napagod lang ako. This is about a tired work on the day, parang ganon. If you know that your mood starts to change, you become very
easily fatigue, lethargic, and all those. Hindi, pagod lang yan. Natrabaho ako. Hindi kasi hindi usually sa men characteristically na parang more conscious, kagaya ng female. They know. Kasi like lately lang ito na pinag-uusapan natin very, very aggressively about andropause. Diba, Doc Bien? Yes, sir. Ang female kasi, even before, alam na nila yan, menopause. Kaya siguro, kaya yan, when we do speaking engagement, Doc Bien, Opo. natutuwa ang mga kababaihan, buti na lang, meron rin kayong andropause. So it starts, the decline starts theoretically around when you're 50 years old. They start to gradually decline. Pero depending on the decline with regards to your lifestyle and physical attributes. Kung maayos ka naman, wala kang mga vices, you sleep well, you eat well. When you see eat well, you eat properly like how Doc Bien advises people. Then hindi ka nag-i-smoke, lahat parang nawala lahat ng vices. I think the decline tends to be slower in effect as compared to people who have more vices. Ayan. Doc Joseph, pwede ba ako magdagdag dun sa age? Yes. Miss Cheryl, malalaman mo daw andropause na ang lalaki pag nakita mo, bumili na ng sports car 2-door. Wow, ang ganda. Basta afford. Basta afford naman. Tapos top down. Parang hindi ko gugustuhin na yun ang magiging Sukatan. sukatan ng pag yung partner ko ay andropausal na to. Doon na lang tayo sa may test ba? Baka mas mura. May certain test ba? Denying. Oo, Diba? Tapos hindi minsan na. nakakakita ka, I think nakakakita ka siya, di ba, Doc Bien? Yes, Pag sir. pupunta ka ng mall, parang feeling mo, wow, sputing, bagets na bagets, ang buong outfit. Tapos tama nga, sabi ni Bien, bababa, ang ganda ng kotse. Yan, hindi andropause. Pero paano ba? Anong medical intervention sa mga lalaking nasa andropause stage na paano ang diagnosis? May certain test ba na pwedeng gawin para malaman yung testosterone level? Of course, this is a blood exam, no? Serum testosterone. Hindi kagaya nga sinasabi ko, di ba, Doc Bien? Hindi naman kasing conscious ang lalaki minsan, no? So the only conscious thing that you will drag them and pull them to examination when they have problems with erectile dysfunction and reduced libido. If they have already the physical attributes like increased weight, body weight, yung Fats, density nila ng paa, tumataba. parang Oo. nauubos na yung buhok, kagaya yan, nga also. nasabi ni Bien, pero maganda ang kotse, they don't really care. But the only thing that they will have yourself examine pag nawawala na silang Power. libido, Gana. Power. erection, yan, infertility, tapos yung kanilang partner na bata ay nagrereklamo. Mabuti kung nagrereklamo, Doc Joseph, kung nagtatawa. Oo. Yun, Nako. mas matindi yun pag nagtatawa. Depression yun. Nagtatawa. Oo, and they come to really seek your help now. Then they realize na, andropause na pala ako. Then their blood exam, that we can take blood exam for that, serum And- testosterone. And minsan din, kahit ganun na, hindi pa rin kukonsulta. Ano bang tinitake mo dyan, kaibigan? 'Di ba? It's not for Yes. everyone. Ano po, Yes. itong, ano ba ulit yun? Viagra and what's the other one? Brand yan, ha? Si Oo. Alice. Sorry, and Cialis. Yung dalawang yun naman ang leading Very common. brands, ano? Very common. So, Pero ayun. hindi kasi, Pero it's nagiging not for everyone or kailangan, may yan mga kapatid, kailangan guided kayo ng inyong mga doctors, ng inyong urologist, lalo na kung Yeah. meron kayong medical condition. Uso kasi ang yung club, chismis and whispering hope. Anong ibig sabihin? Kadalasan, 'di ba, Doc Bien, ang Yes, mga men, aging men, they are may golf club, may Yan. anong club, Oo. ganon. Oo. Tapos Yan ang mga usapan nyo. breast
breakfast meeting. O, Yan. ayan. Tapos, lahat nagde-deny. Anong deny ang story? Alam mo, yung kaibigan ko, may problemang ganyan. Oo, Ano ba sa kaibigan. tingin mo, pare? Ano bang iniinom mo? O, lahat kaibigan, hindi Oo. pero direct sa kanya. So, ang galing-galing ninyo, di ba? So, the gossip story starts to rotate, and they exchange whatever they want to drink that they saw and heard, but they don't readily go to the doctor. Oo, 'di ba? So, yung sharing nila ng story, Doc Bien, might not be true to who the person they are addressing it, or probably sila yon para Oo. para makakuha lang ng sagot, no? Parang sasabihin nila, pare, ito inumin mo. Maganda to sa akin. Nagka-energy ako. Pero hindi subscribe ng lisensyadong doktor. Yan ang problema. Lalo na kung ito po ay talagang gamot. 'Di ba? They're saying kasi na hindi pwedeng lalo na pag may hypertension ka, may mga ganong level na baka lalong makalala. So it's best po Yes. that you consult your urologist. Exactly. And go you have naman mga really good food like yung pomegranate, mangosteen, vitamin D containing, even bananas, no? Yung mga some food that have zinc in content, yung mga oysters, mga ganon. Yes, they're good, they're stimulatory, 'di ba? Nakakabigay ng sigla. Oo. But at the end Sigla. of the Gusto ko day, yung salitang Oo. sigla. Pero pero yung at the end of the day, did you change the total value of your testosterone? Might not be. It remains very low. 'Di ba? Yun lang, nagkaroon ka lang ng wow, instant masaya. O di masaya ka na. O di good for you, 'di ba? Pero hindi, wala kang binago at all. Para lang, Yes, ang exactly. ginawa mo lang ay yung panandali ang Wow. saya na yon. So, okay, again, Doc Joseph Lee, ano ulit yung mga senyales, sintomas na it's a sign na it's best that you consult an expert, a urologist. Isa-isahin po natin ulit. Okay. I think number one, let's go to the number one change that will really bring the aging men or the andropautic men to see a doctor, no, or a specialist. One is yung sexual and reproductive aspect of it, no? So decrease in libido, erectile dysfunction, fertility problem, poor stimulation, 'di ba? Wala na 'yan, 'di ba? Those needs to be drastically addressed even if alam mo naman yung pasyente is as of age. What do I mean? Minsan 60, 70 years old na, alam mo na, parang feeling pa mga bata-bata, 'di ba? So those are the things that will draw them. Other than that, if they have already seen a specialist, then the specialist will go on and looking other metabolic syndrome, 'di ba? Yung mga endocrine related, 'di ba? Yung nabanggit na ni Moshe, yung diabetic ba siya, hypertensive ba siya, he's taking medication, yung body weight index ba niya, okay ba siya, 'di ba? Yung blood sugar niya, okay ba siya, 'di ba? Yung why is it nagpapatig siya, lethargic, yung mood change and everything, 'di ba? Yung motivational aspect of it na nawawala, because those are the things that we need to take to consideration, no, in looking into the patients. Kailangan natin magkaroon ng part 2 nito. Wala na tayong oras. Ito, sa simula pa lang tayo. Pero Doc Joseph Lee, saan po ang inyong clinics? Doon sa mga gustong magpakonsulta, natauhan na kailangan na talaga nila ng isang urologist. Saan po ba mga clinics natin, Doc? Okay. Pag nasa Quezon City ka, you can visit Urology Center of the Philippines. That is in Maginoo Street, Diliman. If you are in Camanava, you can visit me in FUMC, Valenzuela.
There's also a branch in FUMC Antipolo. You can see me. Then if you are in Taguig, you can visit me in Army General Hospital. In UN Manila, you can visit me in Manila Doctors. Ilang ba ang Joseph Lee? Parang hindi na kaya ng katawan mo. Ang dami. Pero thank you, Doc. Or you Thank could you, follow. thank you, They Doc. could follow and message you sa Facebook. Yes, Facebook, Instagram, and ano pa ba? May Yun. TikTok ka ba? May TikTok ka ba? Hindi. Minsan nagti-TikTok po. Pero oo. sa FB na lang, mag-direct message FB po, kayo. oo. Anong FB page mo? Joseph Lee. Doc Joseph Lee. Joseph Lee. Ayan. Thank you, Ashe and Doc Thank Bien you for sa really ulitin, inviting Doc. me. Right. Thank you. Sa Ingat po ulitin. kayo lagi. Yan po si Doc Joseph Lee, ang ating eksperto na urologist.